Magandang hapon. Good afternoon. Our verse for today can be seen in 2 Timothy chapter 4, verse 3, and I will read. For there will be a time when people will not tolerate sound teaching. Instead, following their own desires, they will accumulate teachers for themselves because they have an insatiable curiosity to hear new things. Verse 2, back read. Preach the message. Be ready, whether it is convenient or not. Reprove, rebuke, exhort with complete patience and instructions. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagiging handa sa totoong aral ng Biblia. Kung ang inyong reliyon ay hindi tinuturo ang Biblia sa buong katuruan, hindi yan ang church na bagay sa iyo. I'm not saying, sige, umalis kayo dyan sa Catholic, umalis kayo dyan sa Baptist, umalis kayo sa Full Gospel, umalis kayo kung church kayo nagbibilong. Ang ibig sabihin ko po, umalis tayo sa teaching ng tao na lumalayo sa buong katuruan ng Biblia. Ang Biblia po ay hindi tinuturo ng pira-piraso. Dapat ang bawat pira-pirasong binabasa, halimbawa isang verse, hindi against ang katuruan sa buong katuruan ng Biblia. Ulitin ko, sa Tagalog naman, pakinggan nyo ang verse 2. Ipangaral mo ang salita. Maging handa ka kung ito ay napapanahon at kung hindi napapanahon. Pagwikaan, take note, pagsalitaan, at pangaral mo sila na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ang pagtuturo po ay hindi retail. Pag nagturo ka ng Biblia, wholesale. Pero kaya tayo nag-verse for today para makaya natin kung ano talaga tinuturo ng Biblia. Pakinggan nyo rin, sabi rin sa verse 3, sapagkat darating ang panahon kung saan hindi na matitiis ng mga tao ang mga totoong aral. Sa halip, tatambakan nila ang kanilang mga sarili ng mga guro na naaayon sa kanilang mga nais. Makikiliti sila sa kanilang pakikinig. Tapos sabi pa sa verse 4, tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan. Makikinig sila sa mga alamat. Mga kapatid, marami nagsasabi ang Biblia daw hindi kompleto. Ang Biblia daw ng Book of Enoch ang kompleto. Kasasabi lang, makikinig sila sa alamat. Nakakalungkot mga kapatid. Marami nagpapabola, nagpapaloko, nagpapalinlang sa demonyo. Kung susuriin natin ang verse 3, may dalawang verse po kung gustong i-share sa inyo. Pakinggan nyo to. Hebrews chapter 13 verse 9. Huwag kayong magpadala sa sari-saring kakaibang mga katuruan sapagkat mas mabuti na ang ating puso ay mahubog sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa mga tuntunin ng mga pagkain na hindi naman nakakatulong upang sila ay mabuhay. Hindi lahat ng pagkain sa kaluluwa ay tama. Sabi rin dito sa Jude chapter 1 verse 18, sinabi nila sa inyo sa huling panahon may mga mangungutya na sinusunod ang kanilang sariling hindi makadiyos na pagnanasa. Mag-ingat po tayo sa mga taong nangangaral, kasama ako kung gusto nyo, sa mga nangangaral ng totoo at hindi. Mayroong mga taong nangangaral hindi naman totoo.
Puro haka-haka, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng example, huwag kayo magagalit. Meron nangangaral, ay hindi naman namin sinasamba yung estatwa eh. Hindi naman namin sinasamba yung litrato. Parang ano yan eh, yung litrato ng mahal mo sa buhay. Ito ang tanong. Kung mahal mo sa buhay, maglalagay ka ba ng bulaklak doon sa larawan niya? Para mo na rin sinabing katulad sa mga patay, may bulaklak pa. Ano ibig sabihin nun? Parang sinasamba mo ang Diyos-Diyosan. Maraming kultura, maraming relihiyon, nagsasamba, nagdadasal, may mga imahen, may mga rebulto. Sorry to say that, talagang totoo. Dahil sabi nga ni Pablo, ang Diyos ay walang hugis, walang wangis, hindi mo siya makikita, sabi ni Jesus Christ. Yung sinasabi niyong Diyos nyo na aking Ama. Ngayon gusto nyo akong batuhin. Kakalungkot ng mga kapatid. Ito ay isang halimbawa ng maling katuruan. Pansinin nyo, ang dami rin mga tao na sinasabing, ako'y naglilingkod sa Diyos. Hindi consistent. Sasabihin sa una, puti siya. Susunod na naman, sasabihin niya sa itim siya. Mamaya-maya, sasabihin naman puti siya. Mamaya, sasabihin niya itim siya. Saan ka ba talaga? Sa puti o sa dilim? O sa itim? Kung puti ka, puti. Kung itim, itim. Yan ang problema. Maraming tao hindi naninindigan sa katotohanan. Huwag kang basta susunod sa mga taong karamihan kung mali naman ang tinatayuan. Sorry mga kapatid. Katulad ng sinabi sa aklat ng Exodus. Tingnan nyo ha. Book of Exodus. Chapter 20. Pansinin nyo ito mga kapatid. Sabi rito sa Exodus chapter 20 verse 3. Thou shalt have no gods before me. Verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, or that is under water, under the earth. Tingnan nyo ha. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers unto the children, unto the third and fourth generation that hate me. Mga kapatid, itong binasa kong to, huwag kang gagawa ng inukit na imahen. Pakinggan nyo ang verse 3 ulit, Tagalog. Dapat wala kang ibang Diyos sa harapan ko. Physical yan. Kung ang Diyos nasa katawan mo, tapos nakaharap ka sa ibang Diyos, ibig sabihin, hindi ka totoong born again Christian. Hindi ka totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi niya sa verse 3, dapat wala kang ibang Diyos sa harapan ko. Kaya mga salin sa Biblia o translation, yung Diyos na binabanggit dito sa chapter 20 verse 3, small d. Tapos sabi niya sa verse 4, huwag dapat kayong gumawa para sa sarili nyo ng isang inukit na larawan ni kahintulad ng anumang bagay na nasa taas ng langit o sa lupa na nasa ilalim o sa tubig na nasa ibaba. Verse 5, huwag dapat kayong yuyukod sa kanila o sambahin sila, dahil ako si Yahweh, ang pangalan ni Lord God sa Hebrew. Ako si Yahweh sa inyong Diyos,
ay selosong Diyos. Pinarurusahan ko ang kasamaan ng mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapadala ng kaparusahan sa mga kaapu-apuhan patungo sa ikatlo at ikaapat na salinlahi sa mga galit sa akin. Binawal na niya yung mga imahen, rebulto. Pagka nasa rebulto ka, isa ka sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung i-reject mo to, ibig sabihin, nung umpisa pa lang kayo kumonekta dito, talagang hindi kayo totoo. Bakit? Kasi sinabi ng salita ng Diyos. Ito pong binapangaral ko po sa inyo ay hindi ko katuruan. Mismo ang Biblia nagtuturo. Kaya dito wala kaming kinikilingan, pinoprotektahan kagayangan ng sinasabi sa mga balitang telebisyon. Walang pinoprotektahan, walang kinakampihan. Kung ano lang po ang sinasabi sa Biblia. Kaya dito pa lang huwag kayong gagawa ng imahen. Tingnan nyo, halos lahat ng reliyon, archaeology, mapa, Samaria, Mesopotamia, Babylonia, labas ng Israel, puro Diyos-Diyosan. Kahit sa Israel mismo, nagalit ang Diyos dahil sa mga imahen rebulto. Kasi pag may rebulto o imahen, nililimit mo ang Diyos na nakatira siya sa rebulto. Pangalawa, yung rebulto, hindi naman niya kamukha. Wala pang Kodak. No? Wala pang Kodak, Polaroid nun. Wala pang Nokia na cellphone camera. Mga kapatid, pag-isipan yung maigi. Sabi nga sa Leviticus chapter 26 verse 1, dapat huwag kayong gumawa ng mga rebulto ni hindi kayo magtatayo na mga nilililok na mga larawan o isang sagradong batong haligi at dapat huwag kayong maglagay sa inyong lupain ng anumang hinulma ng imaheng bato na iyong yuyukudan sapagkat ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sa Book of Psalms, ang sabi, ang lahat ng sumasamba sa mga inukit na bagay ay mapapaya. Ang mga nagyayabang sa walang katuturoang mga Diyos-Diyosan, yumukod kayo sa kanila, kayong lahat ng mga Diyos. Ang ibig sabihin ng lahat ng mga Diyos, tao, rebulto, photograph, dapat sumamba sa totoong Diyos. Excuse me. Bye-bye. I hope you're not offended and be blessed.